Mga kapuso, sa hirap po ng buhay ngayon, marami ang talaga namang todo diskarte para kumita lang ng extra sa liga na paraan. Kagaya na lang itong isang mamang taxi driver na sumasideline bilang tindero habang nagmamaneho. Paano niya ginagawa yun? Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Basta driver, good vendor. Ganito kung ituring si Mang Jerry, 34 na taong gulang at isang taxi driver. Bukod kasi sa pamamasada araw-araw, kumikita rin siya sa kanyang munting tindahan sa loob ng kanyang minamanehong taxi. Para sa kanya, sa hirap ng buhay, tamang diskarte lang ang kailangan. Sa dami nung naging pasahero ko, kadalasan, nagpapadaan sa akin, kuya, daan muna tayo ng dadaan muna tayo ng grocery, ganito. Paglabas nila ng grocery, ang dala nila ganito, tubig, mineral water. Sa isang ganito, piso. Kasi binibili ko siya ng 5.40 minsan o kaya 6. Pag binibili ko ng 6, wala akong tubo. Pag nabili ko ng 5.40, may 40 cents akong tubo bawat isa. Bukod sa dagdag tulong sa kabuhayan ni Mang Jerry ang kanyang pagtitinda ng mga chichirya at candy, naaaliw din daw ang kanyang mga pasahero sa kanyang munting tindahan. Sa naging feeling ng mga customer, natutuwa naman sila dahil hindi rin nila in-expect na mayroong ganito sa loob ng taxi. Kasi nandito naman yung mga comment nila na binibigay sa akin, sari-saring reaksyon. Siyempre natutuwa rin ako. Para sa akin, malaking kasiyahan din yung para sa akin dahil yung suporta, yung feeling ng taong bawat pasahero ko, masaya. At ang mga kapwa niya taxi driver, bilib sa pagiging malikhain ng ating tinderong driver. Para sa akin, maganda yung naisip niya. Dahil ngayon ako nakakita, ako isang taxi driver din. Ngayon ako nakakita na taxi na may grocery sa loob. Ayos lang po yung ginagawa niya. Sana magaya namin yan. Ang payo ko lang sa mga kapwa ko taxi driver, sana magaya ninyo itong aking style. Na sana wag naman natin abusuhin yung kapwa nating tao na pasahero na pagbaba ng pasahero ay matutuwa sa atin. Kung ang kagipitang nararanasan ay mayahalin tulad sa lubak sa daan, hindi ito hadlang para kay Mang Jerry upang ipagpatuloy ang kanyang biyahe sa buhay. May kasamang pag-asenso, kaya sa kanyang simple at malikhaing paraan, may dahilan para magpatuloy at marating ang pinakamimithing destinasyon. Kaya kung kinaya ni Mang Jerry, tiyak, kaya mo rin. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At pagpalain sana si Mang Jerry at lahat ng mga Pilipinong katulad niya. Hindi pa raw lusot sa anomalya sa kumpanyang Globe Asiatic si dating Vice Presidente at dating Chairman ng HADC na si Noli de Castro. Samantala, ang kampo naman ng Globe Asiatic Presidente at Chief Operating Officer Delphine Lee ay iginiit na dumaan sila sa tamang proseso para mapigilan yung pag-aain ng kaso laban sa kanila. Nakatutok si Jong Consulta. Duda ang Department of Justice sa pagkaka-issue ng temporary restraining order na pumipigil sa pagkasampa ng kasong syndicated estafa laban kay Delphine Lee, President at COO ng real estate company na Globe Asiatic. Hinahabol ng DOJ si Lee dahil sa paggamit ng kumpanya ng ghost borrowers para makautang sa Pag-ibig Fund para sa kanilang housing projects. Ayon kay Secretary Laila de Lima, questionable raw ang pag-i-issue ng TRO ni Pasig RTC Judge Rolando Mislang. I don't think we can expect partiality or objectivity, impartiality or objectivity on his part. That attitude, that sense of railroading the case, and possible filing of an administrative complaint with the Supreme Court. Kaya iniisip ng DOJ na ipa-inhibit si Judge Mislang sa kaso. Sinusubukan ng GMA News hanggang ngayon na kunan ng pahayag si Judge Mislang para naman daw nabunutan ng tinik si Lee. Kung natuloy kasi ang pagkasampa ng kaso sa korte, kalaboso agad si Lee dahil non-bailable ang kaso. We had to avail of the quickest remedy that we can think of, which is a temporary restraining order on the ground na may pending civil case involving the same issues. Ayon kay Vice President Jejomar Binay na pinuno rin ng Housing and Urban Development Coordinating Council at Chairman ng Pag-ibig, hindi pa rin inabsuelto sa kontrobersya ang dating board ng Pag-ibig, kabilang na ang dating chairman ito na si dating Vice President Noli de Castro. Hindi pa naman tapos yung investigation yan. No? There is an ongoing investigation. Katunayan, may kaso pa sa ombudsman yan. Hindi pa naman masasabing yung hindi nasama sabla, wala na. Ang issue ay inimbestigahan din dati ng komite ni Senator Sergius Menya, Chairman ng Senate Committee on Banks. Hindi rin daw niya masasabing absuelto na si De Castro, pero wala pa siyang nakikitang ebidensya sa ngayon na mag-uugnay kay De Castro sa anomalya. I cannot clear him. I'm saying he has not been
accused of anything. There is no evidence against him. All those who have some connection with the transaction should be closely looked into. Sa isang text message, tumanggi naman magbigay ng anumang komento si De Castro dahil umuusad na raw ang kaso. John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Performance si Elmo Magalona sa Eat Bulaga naging trending topic sa Twitter worldwide. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras.